Masama ang magdusa habang mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang magkaroon ng kahulugan ang iyong buhay. Iyan ang nangyayari kapag mayroon kang pagpapahid ngunit hindi mo ito alam. Sinasabi ng Biblia na ang tagapagmana, kapag siya ay bata, ay hindi naiiba sa isang alipin. Ang pagiging isang bata doon ay tumutukoy sa hindi sapat na kaalaman tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa iyong estado? Maaaring naisip mo kung mayroon kang pagpapahid o kung narinig mo na ang mga tao na itinuro ang iyong pagiging natatangi sa isang punto o iba pa, kahit na hindi mo pa ito nakikita. Ang ilang mga palatandaan ay maaaring ituro sa iyo ang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Sa video na ito, titingnan natin ang 7 palatandaan na pinahiran ka ng Diyos. Ang pag-alam nito ay tutulong sa iyo na maunawaan ang iyong pagkakakilanlan at makakatulong sa iyong ganap na gamitin ang mga kakayahan ng Diyos para sa tamang layunin. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Ngayon, tignan natin ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na pinahiran ka ng Diyos. Numero 1, nakakaranas ka ng matinding espiritual na pakikidigma. Ang pagpapahid ng Diyos ay nagtatakda sa iyo na bukod sa iba, at ang kakaibang ito ay naglalagay sa iyo sa nangungunang listahan ng mga kaaway ng dyablo. Ito ang dahilan kung bakit nahaharap ang mga pinahirang tao sa pinakamaraming pagsubok, tukso, hamon, at kahirapan. Ang pangangailangan para sa pagpapanatili ng pagpapahid at paglago sa biyaya ay mataas na kapag tiningnan mo ito mula sa pananaw ng tao. Ang pamumuhay kasama ang mga hadlang na ito ng debosyon at pangako ay naglalagay na ng maraming hinihingi sa iyo na, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi mo magagawa. Sa kabilang banda, ang kaaway, na may paraan upang makita ang mga may pagpapahid upang pigilan sila sa paggawa ng gawaing dapat nilang gawin, ay hindi nagpapahinga. Nagdadala siya ng maraming tukso para guluhin ang kanilang pananampalataya at ilayo sila sa Diyos. Nauunawaan ng dyablo ang kadakilaan na maaaring mangyari kapag ang isang pinahirang tao ay nananatiling konektado sa Diyos at iyon ay nagbabanta sa Kanya. Kaya gugustuhin kanyang pigilan. Sa buong panahon, maaaring nagtaka ka kung bakit ikaw ang pinagtutuunan ng pansin ng mga pag-atake ng dyablo. Bakit parang hindi ka maaaring magkaroon ng isang araw ng pahinga nang hindi nakikitungo sa panggigipit mula sa dyablo? Well, ngayon alam mo na dahil ito sa dinadala mo. Sinasabi ng Biblia sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na sanlibutan, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kaharian ng langit. Kung ikaw ay pinahiran at nasa isang partikular na atas para sa Diyos, dapat kang maging handa. Binanggit din ni Jesus na dadanasin mo ang maraming pagsubok at tukso sa mundong ito. Dadaan ka sa mahihirap na panahon at makakatagpo ng mga problema na maghahangad na panghinaan ka ng loob, ngunit huwag matakot o panghinaan ng loob dahil kasama mo ang Diyos. Ang presensya ng Diyos na kasama mo ay magsasanggalang sa iyo mula sa bawat pag-atake ng dyablo at gagawin kang matagumpay. Gayunpaman, dapat kang manatiling mapagbantay dahil ang dyablo ay tuso, madalas na gumagamit ng walang pag-aalinlangan ng mga panlilinlang upang ibagsak ang mga tao. Pangalawa, mayroon kang matinding pagnanais na mahalin at paglingkuran ng Diyos. Bilang isang pinahirang tao, inialay mo ang iyong buong buhay sa pamumuhay para sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. Mahal mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at isip. Ang iyong pag-ibig sa Diyos ay higit pa sa pagtatapat lamang at humahantong sa mga praktikal na aksyon tungo sa pagkakita sa kaharian ng Diyos na naitatag at nahayag. Mayroon kang matinding hilig sa pagkilala sa Diyos at gagawin mo ang anumang haba upang gumugol ng kalidad ng oras sa Kanya upang mabuo ang relasyong ito. Hindi mo sinimulan ang iyong paglalakbay bilang Kristiyano sa pamamagitan ng paghingi ng kapangyarihan o pagpapahid, ang iyong debosyon ay dahil mahal mo ang Diyos.
Habang gumugugol ka ng oras kasama siya sa panalangin, pagninilay at pag-aaral ng salita, ang iyong espiritu ay naliliwanagan. Kaya't ang iyong espiritong tao ay nagbubukas sa mga espiritual na bagay. Dahil sa pambungad na ito, nagiging sensitibo ka sa espiritual at masigasig. Magsisimula kang magkaroon ng mga pagtatagpo, mga pangitain, mga pangarap, at mga supernatural na pagbisita. Ang mga pagtatagpo na ito ay higit na nasasabik sa iyo tungkol sa mga espiritual na bagay at mas nagpapatuloy ka. Habang pinipilit mo, ang iyong puso ay nagsisimulang tumanggap ng mga espiritual na pasanin para sa mga bagay ng Diyos. Ang iyong focus ay sa Diyos at kung paano mo siya mapapasaya. Gusto mong gawin ang lahat para sa kaharian ng Diyos. Ang iyong atensyon at pagpupursige ay wala na sa mga bagay sa lupa. Ang gusto mo lang gawin ay maglingkod at mamuhay para sa Diyos, na pumalit pa nga sa focus ng iyong mga panalangin. Kung nakikita mo ang tanda na ito sa iyong buhay, dapat mong malaman na ito ay ang resulta ng pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagpapahid ng Diyos ay isang deposito ng kanyang supernatural na kakayahan sa isang tao, ng labis kung kaya't ang tao ay nagsimulang magpakita ng mga kakayahan ng Diyos habang nasa lupa pa. Ibinibigay ng Diyos sa mga tao ang mga kakayahang ito para sa isang natatanging espiritual na atas, at ipinaliliwanag nito kung bakit hinihimok ka ng pagpapahid na pumunta para sa paglilingkod sa simbahan. Ang pagpapahid ay ginagawa kang masigasig para sa mga bagay ng Diyos. Number 3, may puso ka para sa mga nawawala. Naluluha ka ba kapag nakikita mo ang mga taong hindi nakakakilala kay Kristo? Mabigat ba ang puso mo kapag nakikita mo ang antas ng kasamaan sa lipunan ngayon? Iyon ay isang palatandaan na mayroon kang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Ang isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagpapahid ay para sa mga mananampalataya na maabot ang mga hindi ligtas ng Ebanghelyo upang ang liwanag ng Ebanghelyo ay lumaganap. Ito ay dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niyang maligtas ang lahat. Sinabi ni Jesus na hindi darating ang wakas hanggat hindi naririnig ng bawat bansa at tao ang Ebanghelyo, at maaari nilang sundin si Kristo o ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. Ang sabi ng Biblia sa mga Gawa 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. Ang empowerment ng banal na espiritu ay nagpapangyari sa iyo na maging saksi na nagbabahagi ng balita tungkol kay Kristo saan man mo matatagpuan ang iyong sarili. Ngayon, hindi mo lang ibinabahagi ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan bilang isang obligasyon o kahit na mula sa isang lugar ng pagmamalaki, sa pag-akalang nakita mo na ang liwanag at mas mahusay kaysa sa iba na patuloy na lumulubog sa kadiliman. Sa halip, nagmula ka sa isang lugar ng pag-ibig at malalim na pakikiramay. Gusto mong makita silang magsisi at maging malaya mula sa pasanin ng kasalanan, kaya abutin mo sila sa tulong ng banal na espiritu. Malalaman mong may pagkakaiba sa pagitan ng mga gumagawa ng ebanghelismo para sa kapakanan ng paggawa nito at ng mga gumagawa nito mula sa isang lugar ng tunay na habag sa mga nawawala. Tingnan mo si Jonas, nag-atubili siyang dalhin ang mensahe sa Nineve. Nang maglaon ay pumunta siya, ipinahayag niya ang paghatol ng Diyos, ngunit hindi nag-alok ng anumang solusyon upang tulungan silang maiwasan ang mga darating. Salamat sa Diyos sa pagtulong sa kanila na malaman kung ano ang gagawin. Nagsisi sila, at nang patawarin sila ng Diyos, nagalit si Jonas. Nais niyang magdusa sila dahil sa kanilang mga maling gawain. Alam mo ba na ganito ang kalagayan ng ilang Kristiyano ngayon? Nakikita nila ang ilang tao na lumulubog sa kasalanan at tinitingnan sila ng may paghatol at paghatol. Ang ilan ay maaaring gumawa pa ng isang hakbang at gamitin ang kanilang mga salita upang palawakin ang kanilang mensahe ng pagkondena nang hindi nagpapakita ng pagmamahal o pagmamalasakit sa kanilang pinangaralan. Ang ilan ay ayaw pa nga silang magsisi para sa huli, mapatunayan nilang tama sila sa lahat ng panahon. Ngunit kung gayon, huli na para sa mga taong iyon. Ang lahat ng mga katangiang ito ay hindi naglalarawan ng isang tao na may pagpapahid ng Diyos. Ang taong iyon ay may maladyos na habag sa mga nawawala. Nakikita nila sila gaya ng pagtingin ni Jesus sa kanila. Sila ay inilipat mula sa isang lugar ng pag-aalala para sa mga nagdurusa sa ilalim ng salot ng kasalanan.
Sila ay tulad ng mahabagin na manggagamot na may panlunas sa lason, nagpapalaganap ng mensahe sa malayo at malapit, at isinuko ang lahat upang mas maraming tao ang makalaya sa mga epekto ng lason na iyon. Tignan mo sandali ang buhay ni Paul, at makikita mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ni Paul na siya ay naging lahat ng bagay sa lahat ng tao upang, kahit papaano, siya ay magligtas ng ilan. Siya ay gumastos at ginugol para lamang ang ebanghelyo ay kumalat sa iba. Habang ginagawa ito, makikita mo na kailangan siyang bugbugin ng maraming beses, itapon sa kulungan, ipahiya, dumanas ng pagkawasak ng barko, at may iba pang mahirap na sitwasyon na dapat harapin. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pangako. Iyan ay isang tao na may pagpapahid sa kanila. Sa talinghaga ng nawawalang tupa, makikita mo na ang pastol ay may puso para sa lahat ng tupa. Hindi siya kasama ng mga tupa dahil marami sila. Sinasalamin nito kung paano siya lumabas upang hanapin ang nawawala at ibinalik ito sa kulungan. Nang makita niya ito, natuwa siya at tinawag pa niya ang kanyang mga kapitbahay para magdiwang. Nang bigyang kahulugan ni Jesus ang talinghaga, sinabi niya may kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi. Ang parehong kagalakan ay kung ano ang nararamdaman ng isang taong may pagpapahid ng Diyos kapag sila ay naglilingkod sa mga tao at ang mga taong iyon ay tinatanggap si Kristo. Alam nila na ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Diyos at tinatrato ang lahat ng ganoon. Hindi nila isinusulat ang sinuman o tinatrato sila na parang hindi sila makakatanggap ng kaligtasan. Alam nila na walang pusong hindi mahawakan ng Diyos at ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi para sa ilan. Namatay si Jesus para sa lahat upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, "Ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala." Hinihikayat ka ng banal na espiritu na kumilos ng may habag upang maglingkod sa mga tao. Nakikita mo sila kung paano sila nakikita ng Diyos, at tulad ni Kristo, hindi mo nais na ang sinuman ay mapahamak kundi ang lahat ay magsisi. Hindi ka basta-basta upo na nagnanais na makatagpo nila si Kristo, tumatayo ka bilang saksi at ministro sa lahat ng iyong makaharap. Ginagawa mo pa ang iyong paraan upang maabot ang iba na nasa mga inabandona at tinanggihang lugar upang matanggap nila ang ebanghelyo. Ang mga pangyayari sa paligid mo at bawat pagsalungat na dumarating bilang resulta ng pangangaral ay hindi humahadlang sa iyo. Si Pedro at ang iba pang mga apostol ay binugbog, ikinulong, at pinaharap sa mga pagsubok. Sila ay tinagubilinan na huwag nang muling ipangaral ang ebanghelyo, ngunit sinabi, hindi namin maaaring hindi magsalita. Ganyan ka rin magiging nakatuon sa pag-abot sa marami hanggat kaya mo. Numero 4, nakatagpo ka ng kagalakan sa mga pagsubok. Gaya ng nasabi na, dahil mayroon kang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay, mahaharap ka sa maraming pagsubok at tukso. Ngunit may isang bagay na nagpapaiba sa iyo sa iba, ang kagalakan na mayroon ka sa mga pagsubok na ito. Ang kagalakang ito ay isang estado ng kapayapaan, katahimikan, at pahinga sa pinakamahihirap na sitwasyon sa iyong buhay. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Ipinakikita mo ang lahat ng ito sa iyong buhay habang dumadaan ka sa pinakamadilim na gabing naisip mo. Mayroon kang lakas at tapang na harapin ang sitwasyon dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Mayroon kang matatag na katiyakan na ang Diyos ang namamahala sa iyong buhay, at kung pinahintulutan niya ang mga hamon, dapat ay naroon ang mga ito para sa isang dahilan, at ang dahilan na iyon ay hindi para saktan kanila, kundi para palakasin ka. Ang pagkakaroon ng kagalakan ay hindi nangangahulugan na hindi ka iyak o mararamdaman ang tibo ng kagat. Ang kagalakan ay hindi kaligayahang pinasisigla ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo, ito ay malalim sa loob mo, at ito ay nagmumula sa banal na espiritu na naninirahan sa iyo. Kaya, habang hawak mo ang negatibong ulat na iyon, ang mga luha ay dumadaloy sa iyong mukha, ngunit ang iyong puso ay puno. Maaari kang umawit at sumamba sa Diyos dahil sa kanyang kagalakan habang tinatanggap mo ang madilim na balitang iyon. Tingnan mo si Job. Nang mabalitaan niya ang kalunos-lunos na pagkawala ng lahat ng mayroon siya, pati na ang kanyang mga anak, sinabi ng Biblia sa Job 1:20 -22. Dahil dito, bumangon si Job, pinunit ang kanyang balabal, at inahit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa lupa sa pagsamba at nagsabi, "Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong aalis. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon." Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng pagbibintang sa Diyos ng maling gawain.
Hindi lahat ay masasabi ang mga bagay na iyon sa panahon ng mga pagsubok at matinding pagsalungat. Kinakailangan ang pagpapahid ng Espiritu sa buhay ng isang tao para sila ay magalak sa mga mahihirap na panahon. Kaya, kung makikita mo ang iyong sarili na nagagalak kay Kristo, at hindi madaling mapipigilan ng anumang nangyayari sa iyong paligid, ang iyong panloob na kapayapaan at katiyakan ay hindi madaling pakialaman sa pamamagitan ng panlabas na mga pangyayari. Dapat mong malaman na mayroon kang pagpapahid ng Diyos. Nakulong sina Pablo at Silas, at sa halip na umiyak, umawit sila ng mga papuri sa Diyos ng napakalakas na kahit ang mga bilanggo ay narinig sila. Si Pedro ay nasa kulungan, at sa halip na umiyak at mapagod, siya ay natulog ng payapa. Mahimbing ang tulog niya na akala niya ay isang pangitain ito nang ilabas siya ng anghel. Ang kagalakan ay mahalaga sa iyong buhay bilang isang pinahirang tao. Ang mga hamon, pagtataksil, at lahat ng kailangan mong harapin ay nangangailangan ng isang maayos na panloob na estado na nagbibigay daan sa mga panlabas na bagay na hindi ka madaling maimpluwensyahan. Magkakaroon ka lamang nito kapag nananatili ang iyong puso sa mga pangako ng Diyos para sa iyo. Maaari mong tingnan ang mga sitwasyon kung ano ang mga ito at malaman na ang mga paghihirap ay panandalian lamang, at sa bawat paghihirap na iyong kinakaharap, ang mga ito ay gagawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhasyan para sa iyo. Ano ang iba pang mga palatandaan sa iyong buhay na nagpapakita na mayroon kang pagpapahid? Numero 5, nagtataglay ka ng hindi pangkaraniwang karunungan. Napansin mo ba ang mga taong nagsasabi sa iyo kung gaano ka katalino? Ngayon, hindi ito tungkol sa pagiging maliwanagan sa intelektual at paggamit ng kaalamang iyon upang matugunan ang mga sitwasyong kinakaharap mo sa buhay. Ang karunungan dito ay ang empowerment ng banal na espiritu. Lumalampas ito sa iyong edad, karanasan, o pagkakalantad. Ang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay ay tumutulong sa iyong lutasin ang mga komplikadong problema sa buhay. Ikaw ay maagap sa pagtugon sa mga emerhensya at laging alam kung ano ang gagawin kapag nakaharap sa isang pader. Hindi ka magiging blanko o maubusan ng mga ideya. Nagsalita ka ng mga salita na nagpapakita ng iyong lalim ng kaalaman, at tila napapansin ito ng lahat sa paligid mo. Minamahal, iyan ay tanda na mayroon kang pagpapahid sa iyong buhay. Nang gawin ng Diyos na hari si Solomon at bigyan siya ng karunungan, maliwanag ito sa kung paano niya hinatulan ang mga bagay na dinala sa kanya, at kung paano niya pinamunuan at isinagawa ang proyekto ng pagtatayo ng templo. Naaalala mo ba ang dalawang babae na nag-aangkin na sila ay ina ng isang buhay na bata samantalang pareho nilang inangkin na ang patay na bata ay pag-aari ng isa? Iyon ay isang komplikadong palaisipan, ngunit mukhang hindi nahirapan si Solomon. Sinabihan na lang niyang hatiin ang buhay na bata at bigyan ng bahagi ang bawat isa sa kanila. Habang ang isa sa mga babae ay mukhang nasisiyahan sa hatol na iyon, ang isa naman ay nakiusap na iligtas niya ang buhay ng bata. Agad na sinabi ni Solomon na ibigay nila ang bata sa babaeng iyon, dahil alam niyang walang ina na matutuwa sa balitang mahati sa kalahati ang kanyang anak. Iyan ay kung paano ipinakikita ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay. Maaari mong maunawaan ang mga sitwasyon, magbasa sa pagitan ng mga linya, at makita ang lahat ng hindi nakikita ng iba kapag tumitingin sa isang problema. Tinutulungan ka nitong malaman kung ano ang gagawin na magiging paborable. Ang mga pagkakamali na humahantong sa masamang kahihinatnan ay hindi magiging kaayusan sa iyong buhay. Ang iyong kakayahang magkaroon ng angkop at tumpak na pagtugon sa mga sitwasyon ay maghihiwalay sa iyo, at magkakaroon ka ng kalinawan sa kung ano ang gagawin sa bawat punto ng iyong buhay. Binanggit ng Biblia ang tungkol sa mga lalaki ni Issachar. Nagkaroon sila ng hindi pangkaraniwang pagpapahid na nagpaunawa sa kanila ng mga panahon at malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bawat panahon. Ang karunungan na iyon ay hindi mula sa anumang antas ng edukasyon na mayroon sila, ito ay ang kakayahan ng Diyos sa kanila. Number 6, nasasaksihan mo ang mga mahimalang pangyayari. Ang iyong buhay ba ay puno ng mga mahimalang pangyayari na mahirap ipaliwanag o maunawaan? Mga pangyayaring tila napaka-imposibleng maging totoo, hanggang sa puntong hindi mo man lang ibinabahagi sa mga tao dahil hindi sila maniniwala sa iyo. Ngunit para sa iyo, madalas itong nangyayari na hindi mo nakikitang imposible ang mga ito. Well, iyon ay isang palatandaan na ikaw ay pinahiran at may espesyal na tawag ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia sa Mateo 16:17-18. At ang mga tandang ito ay kasama ng mga nagsisisampalataya,
sa aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay mamumulot ng mga ahas sa kanilang mga kamay. At kapag sila ay umiinom ng nakamamatay na lason, ito ay hindi makakasakit sa kanila sa anumang paraan, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at gagaling sila. Kung titignan mo ang buhay ng mga disipulo, ipinakita nila ang mga tandang ito saan man sila pumunta. Itinala ng Biblia na ang anino ni Pedro ay nagpagaling ng may sakit. Ang mga panyo at tapis mula sa mga apostol ay gumawa ng maraming tanda at kababalaghan sa buhay ng mga tao. Alalahanin kung paano supernatural na dinala ng Diyos si Felipe sa Azotus at kung paano nakataka si Pedro sa bilangguan ng mahimalang. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay hindi magiging dayuhan sa iyong buhay bilang isang taong may pagpapahid ng Diyos. Gagamitin ng Diyos ang iyong buhay at mga kaganapan sa paligid mo para patuloy na magpahayag na siya ay Diyos at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay hindi limitado sa anumang paraan at walang masyadong komplikado para sa Kanya na gawin. Sinasabi ng Biblia na sa tao, ito ay imposible, ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Makikita mo ang mga mahimalang posibilidad na ito sa iyong buhay at ministeryo. Magagawa mong magbigay ng tulong sa mga tao, at sa pamamagitan ng iyong input, makakatanggap sila ng mga supernatural na solusyon sa panghabang buhay ng mga problema, na nagdudulot sa kanila ng kagalakan at nagbibigay ng higit na kaluwalhasyan sa pangalan ng Diyos. Numero 7, madali kang maimpluwensyahan ng iba. Napansin mo ba na ang mga tao ay nakikinig sa iyo, nirerespeto ka, at gustong makasama ka? Gusto nilang gawin ang iyong ginagawa o sinasabi. Nagbibigay sila ng antas ng paggalang sa iyo, at ang iyong ginagawa ay nakakaimpluwensya sa kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Iyan ay tanda ng pagpapahid ng Diyos sa iyo. Ang utos para sa mga mananampalataya ay sakupin ang mundo at maging impluwensyang nagtutulak sa mundo. Magagawa mo ito kapag dumating ang pagpapahid sa iyong buhay, nagiging puwersa kang gustong pakinggan ng mga tao. Hindi ito nangyayari dahil isa kang orator o dahil natutunan mo kung paano mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga tao. Kapag nakatagpo ka ng mga tao, ang pagpapahid ay nag-iwan ng marka sa kanilang buhay at malalaman nila na iba ang nangyari sa kanila. Dahil dito, gusto nilang makinig sa iyo, gusto nilang makarelate ka, gusto nilang marinig kang magsalita, at kahit anong sabihin mo, naniniwala silang totoo ito. Ito ay hindi lamang sa bahagi ng iba. Gusto mo ring magkaroon ng positibong epekto sa iba. Inilalaan mo ang iyong sarili sa pagtulong sa mga tao at paggamit ng iyong regalo para mapabuti ang kanilang buhay. Ngunit mayroong isang downside dito. Maraming pinahirang tao ang gumamit ng impluwensyang ito ng negatibo. Pinahintulutan nila itong makarating sa kanila at sa halip na maging tapat sa Diyos, ibinaling nila ang kanilang katapatan sa mga tao at laging nais na pasayahin ang iba na ginagawa sa kanila ang kung ano ang ikinalulungkot ng Diyos. Dapat mong malaman na pinalakpakan ng mga tao ang regalo, hindi ikaw. Sa sandaling mawala ang iyong koneksyon sa Diyos at hindi mo tumpak na matukoy kung ano ang nangyayari, ang mga taong iyon ay babaling sa susunod na tao na nakahanay pa rin sa Diyos at may pagpapahid. Kaya, iwasan ang palakpakan ng mga tao sa iyong puso at laging itakda ang iyong puso sa pagpapasaya sa Diyos. Nakikita mo ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong buhay? Aleluya! Pinahiran ka ng Diyos! Ngayong alam mong pinahiran ka ng Diyos, ano ang dapat mong gawin? Una, kailangan mong malaman na ang pagpapahid ay para sa isang layunin. Ang Diyos ay may espesyal na atas para sa iyo na magagawa mo lamang sa Kanyang kakayahan, na Kanyang ipinagkaloob sa iyo ng buong kagandahang loob. Nilikha ka ng Diyos para sa isang tiyak na dahilan at pinagsama-sama ang lahat sa iyong buhay upang matupad mo ang layuning iyon. Ang pag-maximize sa pagpapahid ay makakatulong sa iyo na matuklasan ang layuning ito. Alamin na ang pagpapahid ng Diyos ay hindi para sa pagpuri sa sarili o pansariling pakinabang. Hindi, ito ay higit pa sa kung ano ang magagawa mo para sa iba sa pamamagitan ng banal na empowerment na natanggap mo. Maging channel ng pagpapala sa iba. Iyan ang utos para sa pagpapahid. Hayaang makilala ka ng iba at sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, makakatagpo nila si Kristo at bubuti ang kanilang buhay. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 5:16, sa gayon ding paraan, paliwanagin nyo ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Habang ginagawa mo ito, tandaan na ang Lucas 12:48 ay nagsasabi,
Ngunit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na nararapat sa parusa ay hahampasin ng kaunti. Na pinagkatiwalaan ng marami, higit pa ang hihingin. Magbibigay ka ng isang salaysay kung ano ang iyong ginawa sa pagpapahid, at huwag hayaang sabihin tungkol sa iyo na mali ang iyong pamamahala sa pagpapahid ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang biyaya ng Diyos na kanyang natanggap ay hindi walang kabuluhan. Masasabi mo rin ba yon sa pagtatapos ng iyong paglalakbay? Ituon ang iyong mga mata kay Kristo at laging gawin kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Tandaan, si Jesus ang iyong perpektong halimbawa. Lumakad siya sa lupa bilang ang pinahiran. Ano ang ginawa niya? Hindi niya hinangad na ipakilala ang kanyang sarili, sa halip ang kanyang focus ay sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Inilaan niya ang lahat dito, at ang mga bagay sa paligid ay hindi nakagambala sa kanya. Kahit na gusto ng mga tao na gawin siyang hari, hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa tao dahil hindi sila ang kanyang pinaghirapan. Nagsalita siya ng katotohanan ng walang takot at hinarap ang mga mali upang maituwid ang mga bagay. Bilang pinahiran ng Diyos, ito ay dapat magbigay sa iyo ng clue tungkol sa kung ano ang inaasahan ng Diyos na gawin mo. Inialay ni Juan ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng katotohanan kahit na ayaw itong marinig ng mga tao. Hindi siya natakot na sabihin sa kanila na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang lakad. Pagkatapos niyang bautismuhan si Jesus, pumunta ang ilang tao kay Juan para sabihin na mas marami na ang mga alagad ni Jesus at si Jesus ay isang banta sa kanyang ministeryo. Sa halip na pananakot, iginiit niya na ito ang dapat na mangyari. Sinabi niya, siya ay dapat na maging mas dakila, dapat akong maging mas mababa. Ito ang katangian ng isang taong nakakaalam ng kanilang lugar sa proyekto ng Diyos at walang nagbabanta sa kanila. Hindi lang ikaw ang pinahiran. Ang iba ay may mga tungkulin din sa kaharian, kaya hindi ka dapat makipagkumpetensya sa sinuman o subukang ikumpara ang iyong sarili sa iba. Alamin na ibinibigay ng Diyos ang kanyang pagpapahid sa marami na handang maglingkod sa kanya at gawin ang kanyang kalooban. Napakalaki ng gawain at hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Gawin ang iyong bahagi at hayaan ang iba na gawin din ang kanila. Lahat kayo ay gumagawa para sa iisang layunin, kaya pagkakaisa dapat ang nasa likod ng lahat ng ginagawa nyo para patuloy na lumawak ang gawain ng kaharian. Ang pagtingin sa iyong sarili bilang ang tanging pinahiran at may karapatang magsimula sa isang partikular na atas para sa Diyos ay isang tiyak na paraan upang itulak ang iyong sarili mula sa kalooban ng Diyos. Ang sagot sa iyong layunin at kung ano ang nagpapaiba sa iyo sa iba ay nakasalalay sa pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Itinuturo ka ng pagpapahid na ito sa mga lugar kung saan mayroon kang takdang aralin. Pinapayagan ka nitong tumuon sa paggawa kung ano ang may walang hanggang benepisyo. Ang pagkaalam na mayroon kang pagpapahid ay isang tawag sa tungkulin, responsibilidad at tungkulin. Ang Diyos ay hindi gumagawa sa mga taong tamad, gusto niyang maging maagap ka dahil ang oras ay maikli at walang oras na mag-aksaya sa paggawa ng hindi mahalaga. Kaya, tumuon sa pagtuklas sa iyong mga takdang aralin at pag-deploy ng pagpapahid ng Diyos upang matupad ang mga ito. Huwag kalimutan na ang pagpapahid ay hindi mas mahalaga kaysa sa Diyos, at ang pagpapakita nito ay hindi dapat palitan ang iyong pagmamahal, pangako, at debosyon sa Diyos. Ang pagpapahid ay maaaring manatili kung ikaw ay manghihina at mawawala ang iyong koneksyon sa Diyos. Ngunit hindi ito magtataglay ng diwa ng presensya ng Diyos tulad ng nararapat kung mapanatili mo ang isang magiliw na relasyon sa Kanya. Huwag hayaang magkaroon ng anumang bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Pahalagahan mo ang iyong relasyon sa Kanya at patuloy na lumago sa espiritual upang paramihin ang pagpapahid ng Diyos sa iyong buhay. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapahid na nakikita sa aking buhay. Nais mo akong maglingkod sa iyo at gumawa ng mga dakilang bagay para sa iyo, at dahil may hangganan ang magagawa ko sa aking kakayahan, binigyan mo ako ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong pagpapahid na gumawa ng mga pagsasamantala para sa iyo. Mangyaring tulungan akong tumuon sa takdang aralin na ibinigay mo sa akin at tulungan akong tuparin ito. Dalangin ko na palakasin mo akong malagpasan ang mga pagsubok at hamon na kaakibat ng pagkakaroon ng pagpapahid. Alam ko na kahit na ang mga kaaway ay dumating laban sa akin, tulad ng isang baha, hindi nila ako madadaig sapagkat iyong sinasaway ang mga hari dahil sa akin, na sinasabi, huwag mong galawin ang aking pinahiran, at huwag mong gawin ang aking propeta sa masama. Tulungan mo akong alalahanin ito sa mga mahihirap na panahon at lumakad sa buhay ng may kumpiyansa sa salita, kapangyarihan, at kakayahan na ibinigay mo sa akin.
Tulungan mo akong ilapat ang aking puso sa karunungan habang ginagamit ko ang aking regalo para sa paglago at pagpapalawak ng iyong kaharian. Hindi ko ilalagay ang regalo sa iyo o sisimulan ang pagsamba sa regalo sa halip na sambahin ka. Ang mga kahilingan ng pagpapahid ay hindi magtutulak sa akin palabas sa lihim na lugar. Patuloy akong maglalaan ng oras sa iyo, pakikisama sa iyo, at mas makikilala ka para patuloy na umunlad sa espiritual. Habang lumalaki ako, mas dumarami ang iyong pagpapahid sa aking buhay, at mas magagawa ko kung ano ang nilikha mo sa akin upang gawin. Maraming pinahirang tao ang naging biktima ng mga panlilinlang ng dyablo. Nawala ang kanilang lugar at posisyon sa iyo dahil pinahintulutan nilang dumating sa kanilang buhay ang pagmamataas at pamamahala sa sarili. Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Alam ko na wala akong anumang bagay na hindi mo ibinigay sa akin. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tulungan mo akong alalahanin ito ng tuluyan sa nalalabing bahagi ng aking buhay, upang hindi ko payagan ang pagmamataas kapag sinusubukan itong pumasok. Ang palakpakan at papuri mula sa mga tao ay hindi hahantong sa aking pagbagsak. Panatilihin akong mapagpakumbaba at nakatuon sa iyo. Tulungan mo akong manatili sa aking linya at lugar ng pagtatalaga. Patuloy akong magtitiwala sa iyong patnubay upang pangunahan at idirekta ako sa paggamit ng aking mga regalo. Idinadalangin ko ang lahat ng nagpupumilit pa ring maunawaan ang iyong tawag sa kanilang buhay, ang mga taong nakikita ang kanilang sarili na hindi karapat-dapat para sa iyong tawagin. Bigyan sila ng puso na makita ang kanilang sarili kung paano mo sila nakikita, para makatuntong sila sa kanilang mga takdang aralin at hindi na sila mag-aksaya ng oras. Bigyan sila ng lakas ng loob na gawin ang matapang na hakbang at magpatuloy, hindi kailanman lumingon o bumabagal sa paglalakbay. Ang pagpapahid ay may mahusay, hindi mabilang na mga benepisyo. Ang mga pagpapalang ito ay magpapakita sa aking buhay habang patuloy kong ginagamit ang pagpapahid para sa kaluwalhasyan ng iyong pangalan. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.